Mataas na naman daw ang trust rating ng presidente at vice-presidente. Bakit daw mataas? Kasi hindi pa raw sila binabatikos. Ng tipaklong naman. Talaga? Hindi pa binabatikos hanggang ngayon? San- Diyos ko. Pag-usapan natin nga yan. Yung ano na yan, kalokohan na yan. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kutsero, tayo ay magbibigay-pugay muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lamang ay download ang Sendwave app at irehistro nyo ang bank account details nyo sa loob ng Sendwave app at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code, the Coach Jarrett, ay makakakuha pa po kayo ng karagdagang $20 free credit para ibigay din sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya download nyo na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito na. Nakakatawa lang to itong survey na lumabas. Kasi si Okilum din to, 'di ba? Isang topic natin kanina si pangalan niya, Erwin Tulfo, kung paano siya nag-number 1 doon sa survey. Ayan. Ngayon, yung same survey pa rin to, yung sa Okilum something pa rin. Yung titingnan natin. Pero tungkol naman to kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Ano yung binalita ni News 5? Ito yung balita. Satisfaction rating. Sara scores highest satisfaction rating among national officials. Yun po ang sinabi ng pollster na si Oculum. Oculum naman. Parami talaga. Mukhang magandang negosyo ang pagsasurvey Dumadami sila eh. Okay, game. Ang sabi, Vice President Sara Duterte Carpio got the highest satisfaction rating among 5 national officials according to a third quarter survey by an independent pollster released on Friday. So Duterte Carpio had 79% satisfaction rating. Okay, good job. Nice. Based on a random survey of 1,200 Filipino adults conducted by Oculum Research and Analytics Philippines. Ayan, ito yung sasabi kong bagong survey outfit. Sabi ko nga sa inyo mga kutsero, mga magandang negosyo itong pagsasurvey Kasi, di ba, dumadami sila. Anyway, so yun na nga. So, +3, -3 ang margin of error nila sa kanilang survey. Tapos, sumunod naman kay President Bongbong Marcos na 74. 74% naman yung kay PBBM. So, 5% difference. Ayan, 5% difference. It's significant. It's more or less significant. Pero kasi, hindi mo pwedeng siyempre, sabihin nila, tulad nito, yung pagkakasulat ni News 5. Sabi niya, her rating was higher than President Ferdinand Marcos Jr. at 74. Parang sinasabi, parang pinagkukumpara nila yung pagtitiwala ay yung satisfaction ba ng pangulo, ng tao sa pangulo at sa vice-presidente, no? Sa presidente at vice-presidente. Alam niyo po, ulitin ko po at ilang beses ko rin po itong ulit-ulitin, hindi po yan comparable, hindi po yan apples to apples kung baga. Ibig sabihin, nagkukumpara ka ng dalawang magkaibang prutas. 'Di ba? So kung magkukumpara ka, dapat pareho ring apples. So kung si VP Sara Duterte ang kukumpara mo sa satisfaction rating, dapat yung ikukumpara mo ay dati ring, ay vice-presidente rin, kumbaga. Tulad ni Lenny. Ano ba yung satisfaction rating niya before? Parang nasa 50 yata 50 or 40% if I'm not mistaken. I could be wrong. I don't have it here sa sa mga pinapakita ko sa inyo. But I think it's around the 60-70%. 50-60-70% mark. So, 50-60% mark. Ganon. So, yeah. Yun na lang ang pag-usapan natin. Diba? Tapos, si President Bongbong Marcos, you have to compare him from a previous president din kay FPRRD. So, ganon. Ganon dapat yun. So, it's also understandable na magiging mas mataas ang kay VP Sara. Bakit? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi mga kotsero,
Ang batikos po kay VP Sara ay hindi kasing intense. Hindi tulad ng pagbatikos kay Presidente Bongbong. It's very obvious, 'di ba? It's very obvious. Yung media binabatikos si Presidente. Tapos meron ka pang dilawan. Meron ka pang CPP, NPA, NDF. Tapos meron ka pang what do you call this? Yung mga DDS na hindi masaya. Yung mga DDS na hindi masaya sa nangyayari dahil ayaw nilang ma-eclipse. So ayun. Tapos meron pa yung mga loyalista daw na masama ang loob. so maraming in addition doon sa mga usual suspects ang ayaw kay Presidente Bongbong Marcos. So it's expected kumbaga. It's already expected na merong ganitong pushback kay Presidente. And I think it will palagay ko lang naman. I think this will be a repeating theme. Sabihin, paulit-ulit natin tong makikita hanggang matapos ang termino ni President Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Na dahil dun sa amount ng animosity o sa laki ng galit ng ibang sektor kay President Bongbong Marcos, lagi po siyang malalampasan as far as satisfaction rating is concerned. And it's okay. Opinion lang naman yan. That's an opinion poll. Ganun lang yun. At least hindi mababa. Diba? At least hindi bagsak. Hindi katulad nito, yung 61 tsaka yung 55. Wala natin pag-usapan. But anyway, so 71 and 74. 79 kay VP Sara, 74 kay Presidente. Ngayon, mga kochero, ito yung nakakatawa. Ang sabi, commenting on the survey, University of Santo Tomas Political Science Professor Dennis Coronacion said, the elected officials' high ratings could be attributed to the honeymoon period wherein these high-ranking officials are not subjected yet to public and media scrutiny. What? Nilolokohan pa tayo dito. Not subjected yet to public and media scrutiny. Bakit paano siya nag-arrive doon sa conclusion na yun? It's really for me na nung nakita ko to kanina, it's really a mystery. Sa kaya yun nakuha itong sinasabi niya na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin binabatikos si President Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte. Bakit mo ko nagtataka? Ito, papakitaan ko na lang kayo para masimple. Ito. Ayan. Ito tayo sa pinaka-latest. VP, Sara Duterte to, accused of spending 125 million pesos in confidential funds in 19 days. Hindi pa ba batigos to? Honeymoon phase pa rin ito. Totoo lang. Real talk lang mga kochero. Honeymoon phase pa rin ba yan? Totoo lang. Hindi pa to yung huli May 6 na taon pa tayong mayroon pa tayong 5 years na tinitignan. Hindi pa ba to public and media scrutiny? Sino bumabatikos? Franz Castro sa pamamagitan ng dyaryo ng Inquirer.net. Siyempre, mga nila yan mga kakampi nila yan ganoon talaga, kakampings. Kakampings. Kapatid na kakamping. Di ba ganun sila sa NPA, merong ka. So, kakamping. Ganyan siya. Anyway, ito nga, ito yung pinakamaano ngayon pinakamaingay.
The OVP spent the whole 125 million confidential fund given to the office in a span of just 19 days. Alam niyo kung gaano ka-stupid itong statement na to ni Franz Castro? It's impossible. It is impossible na gagastos ang isang ahensya ng 125 million pesos sa loob ng 19 days unless merong construction na nagaganap. 125 million, 19 days? Tapos hindi sinita ng COA? Anong kabobohan yun, Franz Castro? Anong kabobohan yun? My goodness. Tapos hindi sinita ng COA. So bakit hindi sa COA humingi ng paliwanag etong si Franz Castro? Bakit sa OVP? Si COA ang nagbibigay ng ang nag-o-audit kung saan ginamit ang mga budget at kaperahan, di ba? Bakit hindi si COA or in this case si DBM, di ba lagi nilang sinasabi? Paano nagkaroon ng wala namang allotment ng confidential funds pero na-realign yung budget sa confidential funds? Paano nangyari yun? Ba't din yung tanongin si DBM? Kanino ba nagpapaalam para sa realignment ng budget? Di ba kay DBM? Ba't di kayo magtanong kay DBM? Ba't yun yung kinukulit yung Office of the Vice President? Nagtatanong kayo, paano ginastos yung 125 million na yan? Ba't di yung tanongin si COA? Si COA yung nag-o-audit ng lahat ng ginagastos ng mga opisyal natin. Ba't di yung tanongin si COA? Ba't hindi kayo magpa-hearing hearing in aid of legislation tapos imbitahan yung resource speaker, ang COA tsaka DBM para magpaliwanag sa inyo kung paano nagkaroon ng 125 million na confidential funds ng OVP. Ganun naman kasimple yun. Pero mga kotsero, alam naman natin ang motibo nila kung bakit nila binabakbakan si VP Sara ng gantong kaaga. Kasi nga, taas ang satisfaction rating 79%. Taas ang satisfaction rating 79% Saan ba yun? Ayan. Nawala. Mas mataas pa kasi. Ayan. Taas ang satisfaction rating 79%. Kaya kailangan bakbakan agad. Kaya yun. Ito pa. Hindi pa ba ito batikos? Sa Oculum, baka naman tingin nyo, hindi pa ito batikos. Teachers call on DepEd and COA to probe allegedly pricey cameras. 2023 to. Si CPP-NPA din to Si si Baba. Si Renato Reyes. Bayan Secretary General Renato Reyes Jr. revealed that a DSLR camera procured by the DepEd cost a staggering 155,000 pesos while the market value of the same item is only between 24 and 31,000. Sinisisi nila yan kay VP Sara. Pero ang dapat tinatanong dyan, Renato Reyes, ba't hindi mo again tanungin si COA tapos yung previous admin? Kasi allotment yan ng budget ng 2021 yata if I'm not mistaken. Or 2022 ng yung before umupo sa DepEd si VP Sara. Kay Briones pa yan. So, pero syempre, kailangan idikit nila yung pangalan ng DepEd. Kasi pag nakadikit yung pangalan ng DepEd, ang unang-unang isipin ng mga tao, si VP Sara. Ganun lang talaga yun. That's how propaganda is done. Diba? Ganyan mo paano magpatakbo ng propaganda. Top of mind palagi. It doesn't have to be true, pero kung sino yung unang papasok sa isip, yun ang bibigyan mo ng pansin. Ito pang isa, kay Franz Castro ulit. Favorite kasi ng mga CPP, NPA, NDF to si VP Sara. Representative Castro fires back at Sara Duterte. It's DepEd diverting us from education issues. Hanggang ngayon daw, wala pa rin ginagawa si VP Sara Duterte sa education kasi siya yung Secretary of Education Ang sabi, in a statement on Wednesday, Castro reacted to Duterte's claims that hiring 30,000 teachers yearly is impossible
and that act is only trying to divert attention from the New People's Army attacks in Masbate province which has affected students in the said area. Di ba naalala nyo nung pumutok yung issue ng sa Masbate? Yun na ipagbakbakan yung mga NPA sa Army, sa AFP, malapit sa mga paaralan. Grabe yun. Yun, doon pumutok tong biglang nag-ingay bigla tong si Franz Castro, parang may pinagtatakpan. Parang merong gustong pagtakpan na gulo sa Masbate. Ayan, tapos bigla niyang dinaan doon sa sa education issues. Di ba? Tindi. So parang hindi ko yata masundan yung sinasabi ni Okilum na honeymoon period pa din. Kasi mga kotsero, pagkaupo pa lang nila, binakbakan na agad sila eh. Wala namang intayan eh. Actually, meron pa nga balita na tinanong pa nga actually if I'm not mistaken si Presidente kung nafi-feel pa rin ba niya yung honeymoon period. Sabi niya hindi. O yun, kay VP Sara, di ba? O paano naman sila bumatikos ngayon kay Presidente? Eto. For example, eto lang. Marcos, a beneficiary of disinformation to launch campaign versus fake news. Parang sinasabi ito, itong Bea Kupi na to ni Krappler. Si Presidente raw na nakinabang sa fake news, lalabanan ang fake news. Patawa kayo, patawa. See? Hindi pa ba to? Hindi pa ba to, what do you call this? Public scrutiny? Public and media scrutiny? Parang naman yata yan. Parang unrealistic naman sabihin na 1 year into the administration of President Bongbong and VP Sara, hanggang ngayon honeymoon period pa din. Tapos makakakita ka ng mga ganitong klaseng balita galing kay Krappler. Hindi pa nga nakakapag-oath taking si Presidente eh. Binabakbakan na siya ni Krappler. Ano namang kalokohan niya? O ayan, yung time na nag-announce siya ng kanyang proyekto against media against fake news. Diyan sa Media and Information Literacy Campaign. Oh. Anong sinabi? Nakinabang ka sa fake news tapos sasabihin mo fake news should not have no place in modern society. Yun yung pinapalabas itong article na to eh. Diba? O tapos biglang may article tungkol sa FOI. Tapos tawag dito yung yun? Yung campaign. Di ba lagi lang pinagpipilitan na lalo si Lenny. Lagi lang pinagpipilitan na nagpapanalo daw kay PBBM disinformation, di ba? Tapos dinala pa ni Lenny Robredo yan, yung ganyang paniniwala niya. Dinala pa niya yan hanggang sa Amerika, hanggang Harvard. Ganon siya kabiter. Paulit-ulit yung sinasabi hanggat may nakikinig. Hanggat may nakikinig sa kanya, sinasabi niya paulit-ulit. Barely 1 year into the administration. Public and media scrutiny. Ano pa? Ito. Kay Krappler natin lahat kunin. June 29, magwa 1 year pa lang. Marcos year 1 between promise and reality. May ganyan agad. Ang dami. Ayan, lahat yan. Puro batigos yan. Ayan, BBM's latest lie. Marcos in Never Neverland. The Marcos recipe for kitchen disaster. World traveler Bongbong Marcos strikes again. What the heck? Iniipon ni Krappler lahat Para siyang parang lahat ng article nila
tungkol sa na paninira kay presidente, eh, yung pinagsama-sama nila sa isang article, ayan oh, lahat to links. Ah, you call this a honeymoon phase? Really? Naglolokohan tayo. Walang honeymoon phase sa Marcos Duterte admin. Wala. Walang honeymoon phase sa Marcos Duterte admin. So bakit ko hina-highlight to mga kotsero? Kasi we have to understand. We have to understand this fact. And this is a fact. Kailangan maintindihan po natin to mga kotsero. Itong katotohanan na to. Si VP Sara at si Presidente Bongbong ay merong 79% at 74% respectively. Si Presidente Bongbong Marcos ay may satisfaction rating na nakuha sa isang survey na 74%. Si VP Sara Duterte ay may nakuhang satisfaction rating na 79% according to survey. Yan po ay sa gitna ng lahat ng batikos, lahat ng paninira, lahat ng media, public and media scrutiny that exists in the Philippines. Pero mataas pa rin po ang satisfaction rating sa kanilang dalawa. Ibig sabihin po mga kotsero, happy ang mga Pilipino sa administrasyon ng Marcos Duterte. Happy po. Mataas eh. Hindi naman siya lagpak. Kahit na maraming problema, kahit maraming issues, alam nyo mga kotsero, nandyan lang naman talaga yan eh. Problema at issue, hindi naman mawawala yan eh. Tapos nandyan pa yung mga tao na galit kay Presidente Bongbong Marcos na magsasabi ng kung ano-ano. Nandyan din yung mga tao na galit kay VP Sara na kung ano-ano yung sasabihin. At hindi ho sila nauubos. At hindi rin ho sila tumitigil. Pero mataas pa rin po ang satisfaction na rating ng Pangulo, ng Presidente at Vice Presidente natin. Bakit? May ginagawa eh. Nararamdaman ng tao yung trabaho nila. Kahit binabatikos, kahit sinisiraan, hindi naniniwala. Bakit? Nararamdaman kasi nila yung resulta ng trabaho ni Presidente at ni Vice Presidente. Ano masasabi ng media doon? Ano masasabi ng mga naninira sa kanila tungkol doon? Wala. Itutuloy lang nila yung paninira nila hanggang sa may kumagat. Pero at this point mga kotsero, 1 year into the administration, tapos mataas ang satisfaction rating, you can expect na may mga pagbabang makukuha dyan or baka pagtaas din. We don't know. Depende sa ano magiging outcome ng mga solusyon sa mga problema. But I would think na for the next 5 years, walang masyado magiging epekto. Yung paninira, yung mga masasamang sinasabi tungkol kay Presidente at kay Vice Presidente, wala masyado magiging epekto yon sa kanila up until the end of the term. Unless, ito naman na kailangan bantayan ng Marcos administration. Unless merong isang napakalaking issue na talagang mahihirapan silang lampasan, na talagang will incriminate them of any, kasi masyadong mapagmatsyag ang mga tao ngayon sa kanila. Lalo-lalo na yung media. Bakit? Ayaw nila sa presidente. Ayaw nila sa vice presidente natin. So, ganun. So, mas malalo silang gagawa mas lalo silang titingin sa mga pangit, sa mga mali, at mas lalo nilang imamagnify yun, yung mga hindi magaganda. Para sa 2028, meron silang konting laban. Let's see. Matagal pa naman. Mahaba pa ang laban. So sana
maaagapan. Kung meron mang mga butas-butas sa Marcos Duterte administration, please lang, pakiagapan nyo na. Dahil baka hindi na po makaulit. Totoo yan. Totoo yan. Baka hindi mo makaulit. Bakit? Sa maliliit na bagay, mga maliliit na bagay lang, sobrang magnified. Di ba? Galit na galit. Galit na galit. Gustong manakit. Sa mga maliliit na bagay lang yun. How much more kapag yung mga malalaki na. So, the responsibility still lies in the administration to make sure na sila patuloy na nagtatrabaho para sa serbisyo ng bansa at sa mga mamamayan nito. So, hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, i-like itong video na to at pa-share na rin po sa inyong mga social media accounts. At mag-subscribe na rin po kayo sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow na rin po yung ating Facebook page. Coach Jared din po ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.